Sumainyo ang pangiting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad at pinauwi at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalangat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagapinin niyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa Ebanghelyo ngayon kung paano naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig sa kabila ng mga nagsasalpukang mga alon. Sa una pa'y napagkamalan pa siyang multo ng kaniyang mga alagad. Sa pamamagitan din ng pananampalataya ni Pedro, nakapaglakad din siya sa tubig. Subalit, agad naglaho ang kaniyang pananampalataya nang makita ni Pedro ang paparating na hangin, kung kaya't siya ay unti-unting lumubog. Sino nga po ba ang hindi matatakot sa malakas na hangin na paparating? Alam ko, kagaya ni Pedro, tayo rin maraming pagkatakot sa buhay. Sa totoo lang, bilang mga tao, takot tayo sa maraming bagay. Una, takot tayong magkasakit. Takot tayo ng anumang makakapahamak sa ating buhay. Takot tayo sa kamatayan. Takot tayong maubos ang ating mga pinundar at pinaghirapang mga ari-arian. Takot tayong mag-isa
sa mundong ito. Takot tayong maiwan at mapag-iwanan. Takot tayong lumubog at malugmok sa kahirapan. Ibig sabihin, takot tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado at mga pangyayaring magbibigay sa atin ng kirot at pagdurusa. Subalit ngayon, ipinapaalala po sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na kapag kasama natin ang Diyos, ang pagkatakot dapat wala sa ating puso. Uulitin ko po, ipinapaalala sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na kapag tayo ay may pananampalataya sa Kanya at tayo ay nananalig na kasama natin ang Diyos, ang pagkatakot dapat walang puwang sa ating mga puso. Bakit po? Simple lamang, lagi ko po itong sinasabi, dahil hindi hamak na mas malaki ang ating Diyos kaysa sa ating mga problema. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa ating mga pagkatakot at mga pag-aalinlangan. Mas dakila ang Diyos kaysa sa ating mga negatibong pag-iisip. Siguro nga, bahagi ng buhay ng tao ang pagkatakot. Dahil wala naman siguro sa atin sa mundong ito na hindi nakaranas o nakaramdam ng pagkatakot. Kaya siguro, hindi rin nagkulang ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno na tayo ay paalalahanan. Sa katunayan, binanggit niya ng 365 times ang paalalang ito. Huwag kayong matakot. 365 times. Ang katumbas nito, 1 taon. Ibig sabihin, sa araw-araw, ipinapaalala sa atin ng Diyos na wala tayong dapat ikatakot dahil kasama natin siya at kailanman hindi siya magpapabaya. Maaaring may mga hangin, maaaring may mga unos, maaaring may mga problema at suliranin ang darating at dumadating sa ating buhay. Subalit hindi nangangahulugan na tayo ay agad na magpapatalo at hahayaan na lang natin ang ating mga sarili na lamunin ng pagkatakot. Bakit hindi matibay na pananampalataya ang mas piliin natin kaysa sa pagkatakot? Tandaan po natin, walang imposible sa taong may pananampalataya. Uulitin ko po, walang imposible sa taong may pananampalataya. Subalit tatandaan din po natin na ang pagkatakot na sanhi ng kawalan ng pananampalataya, ito ang magdadala sa atin sa pagkalubog at pagkatalo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maaaring maraming bagay ang hindi natin pwedeng magawa, tulad ang iligtas ang ating mga sarili sa gitna ng trahedya at kapahamakan. Ngunit ang Diyos laging may paraan. Ang Diyos laging may magagawa. Lagi siyang handang iligtas tayo. Lagi siyang handang magligtas. Laging handang saklolohan tayo sa lahat ng panganib at pangamba na ating kinahaharap. Basta ang mahalaga, tayo ay sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya na kailanman hindi niya tayo pababayaan.
At totoong-totoo naman, kailanman ang Diyos hindi nagpabaya. Ilang beses man tayong lumubog dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Ilan beses man tayong lumubog dahil sa katigasan ng ating mga puso. Iaahon at iaahon niya tayo. Ililigtas niya tayo upang bigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay at itamang muli ang bawat nating pagkakamali. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.